As of 8 o'clock kaninang umaga, nasa 175.24 meters above sea level ang tubig sa Angat level nito na nasa 210 meters dapat. Bahagyang mas mababa rin ito ng 0.41 meters kaysa sa level ng tubig kahapon na naitala ng Pag-asa sa 176.65 meters. Patuloy ang pagbaba nito dahil sa init ng panahon at bihirang pag-ulan. Dahil kaunti ang ulan na pumapatak sa watershed, posibleng magtuloy ang mababang level ng tubig hanggang Hunyo ayon sa Pag-asa. Karaniwang nakaka-recover ang level ng tubig pagdating ng tag-ulan. Pero dahil may nagbabadyang El Nino, mahihirapan daw ang pagbawi nito. Pwede pong ma-recover yung water level ng Angat kapag meron tayong mga pagulan, thunderstorms, bagyo, LPA. Yun po yung usually nakaka-affect sa Angat, pero ang kailangan po nating i-notice yung forecast na El Nino is coming later part of the year. So ang ibig sabihin po ng El Nino, significantly mas mababa yung matatanggap na ulan dito sa Pilipinas. That is why projected natin talagang mahihirapan yung pagbawi ng water level nitong si Angat. Sa ngayon, malabo pa naman daw na umabot sa critical low level ang tubig ng Angat Dam, pero hindi raw nila inaalis ang posibilidad na mangyari ito, lalo na ngayong may inaasahang El Nino. Kapag bumaba kasi ito sa 160 meters above sea level, maaaring maapektuhan ang supply ng tubig sa mga bahay. Pero before that, meron pa pong dalawang allocation na binabawasan muna. Number one is yung allocation for irrigation for sa NIA, National Irrigation Administration. So, after nun, babawasan din po yung hydroelectric power generation ng Napocor. And then, doon pa lang po babawasan yung domestic water supply. Pero, decision po yan ng Angat TWG, which is an multi-agency na committee. Kasama po yung Pag-asa dyan, as well as MWSS, Napocor, NIA, and NWRB and the other related agencies po. Bukod sa Angat Dam, bumaba rin daw ang level ng tubig sa ibang major dam sa Luzon, kabilang ang San Roque Dam sa Pangasinan, Pantabangan Dam sa Nueva Ecija at Magat Dam sa Isabela. Paalala naman nila sa publiko na patuloy ring magtipid ng tubig. Mga kapatid, Mobile Journal Fatima Baduria po hatid ang muka ng balita. Okay, Fatima, ano ang hitsura ng Angat Dam nung dinayo mo ito kanina? Yes, Paps, kanina ko nga lang pinuntan. Actually, first time ko siyang makita, Paps, no? Pero talagang mapapansin mo na mababa yung level ng tubig. Halata ba na talagang yes, bumaba? Paps, actually merong sukatan na doon sa may pader, pero hindi na rin siya magamit, Paps, dahil mababa nga yung tubig. Pero ang way naman nila para matala kung gaano kataas o kababa yung tubig, meron daw pole na nakalubog doon sa tubig at may sensor yon. Doon nila, yun yung ginagamit na pangsukat kung ilan na yung level ng tubig. Yun ang Paps. magsasabi kung critical na talaga na mababa? Yes, Paps. Okay, Fatima, pag ganyan na kababa ang level ng Angat Dam, no? Apektado agad ang irigasyon. Kailan yung puntong maapektuhan na rin, pati yung water supply sa mga kabahayan? Yes, Paps J. Actually, yun nga daw talaga yung unang ginagawa nila, yung inaalis nila yung alokasyon o binabawasan yung alokasyon para dun sa irrigation. Pero after kasi nun, babawasan pa muna yung allocation dun sa National Power Corporation, yung sa hydroelectric power, bago last resort yung water interruption sa mga bahay. So malayo pa raw yun at usually daw mangyayari yan kapag ka naging critical na yung level ng tubig, which is nasa 160 meters above sea level. Pero yun nga ang nasabi sa atin kanina, malabo pa naman daw o malayo pa tayo doon. So mukhang hindi pa siya mangyayari, pero hindi rin inaalis yung posibilidad na mangyari yun. Kamusta, Fatima, yung heat index kanina? Ito ba talagang naalarma yung ating yung mga tao sa Angat Dam?
Actually, Paps, talagang napakainit nga kanina. Oo. Tirik na tirik yung araw. Oo. I think nasa mga 44 to 46 degrees 44 to Celsius. 46. Yes, Paps. Oo. So talagang mainit, Paps yan ang dahilan kung bakit talagang bumababa yung Oo. level ng tubig tapos walang mga pag-ulan, Paps. At Jay. gaano na tayo kalapit sa El Nino? Naku, Paps, malapit na talaga Oo. dahil ayon sa pag-asa, around June to August yung itatagal nitong El Nino. So, inaasahan natin posibleng dumating next month, Paps. Ivan? Fatima, ito kasing Angat Dam, 90% ng tubig sa Metro Manila galing dito, no? Sa ngayon, dahil do sa level niya ngayon, gaano pa katagal yung buffer ng tubig natin? Actually kasi ang sinasabi talaga sa atin hindi malabo pa daw umabot dun sa critical level na maaapektuhan talaga yung dumadaloy sa mga bahay. So wala pang nabigay na impormasyon sa atin tungkol dyan, Evan. Pero ayun nga sana daw magtuloy-tuloy at talagang kahit papano tumaas naman yung level kasi before usually naman around July daw nagsisimula ng tumaas yung level ng tubig. So hopefully daw makita pa rin natin yung trend na yan, no? Kahit mabawasan yung mga pag-ulan, sabi nila posible din naman daw na magkaroon pa rin ng mga bagyo. Yun daw yung isa sa mga way kung paano makaka-recover yung tubig Makakabawi. sa Angat Dam. Yes, Okay, Paps. maraming salamat sa storya mong yan, Fatima Baduria.